Check. Hey, sound. Hey. So, yun. Magandang gabi po sa ating lahat. At magandang gabi sa Lord. Nung unang dumating ako sa church, wala po talaga sa loob ko yung alam ni Pastor to. Wala sa loob ko yung mag-serve, mag-ministry. So, matagal ko na po itong na-open. No? The reason why napunta kami sa church is because bagong dating ako ng Bulacan, wala akong kakilala. So, kapitbahay namin si Pastor dito before. Isang pader lang po yung pagitan namin kasi yung church before is yung bahay nila mismo. So, isang pader lang. Sabi ko, masaya sa kabila. Sabi ko ganun. Kaya sabi ko dun sa nanay ko, try natin minsan, umattend. So, sabi ko ganun, para magkaroon ako ng kakilala. Yun lang talaga, kakilala. Kasi wala po akong kakilala dito sa Bulacan. Nagkakaroon lang ako ng kakilala, ng kakwentuhan, ng kaibigan sa school. Puro maloko din po yung kasama ko sa Liceo de Pulilan before, yung mga kabatch ko. So, yun yung first time na na-meet ko si Pastora. Kasi siya yung nag-invite sa akin during those days, no, that time. Sabi niya, uy, attend ka, mamayang 2:00. So, ayan. Attend ako ng youth service. Yun yung unang beses nakilala ko sila Karen, si Yenny, Ninong Pogi, yun. Yun po yung unang beses nakita ko sila. So, napakahalaga pala talaga ng purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Dahil kung tayo walang purpose, para lang tayong papel na tinatangay ng hangin. Wala tayong patutunguhan, wala tayong direksyon. No? Ganun din ako before. Attend ako kasi, syempre, unang-una, binata ako. I'm only 16 that time. No? Daming chicks dito. Mababait pa kasi Christian, no? 'Di ba? 'Yun yung unang ko talaga. Oy, okay dito. Sa school mahirap. 'Di ba? Matalikod ka lang, baka mamaya meron na iba. Pero dito hindi, mga Christian, mababait. So, napaka-importante ng purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. At 'yun po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Before anything, let's pray. Lord, maraming salamat at muli, Panginoon, binigyan niyo po ako ng pagkakataon to share your word. Kayo po yung manguna, kayo po yung mangusap sa buhay ng bawat kapatid na nakikinig ngayong gabi. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kapanood ng aming video, Panginoon, gamitin niyo po itong pagkakataon na ito, Father God, upang mas lalo pa po silang magpakalalim sa inyo, Panginoon. Kayo po ang makita, hindi po ang inyong lingkod, Father God. Kayo po ang maitas. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan sa bawat salitang aming pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat po. Sa inyo po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po natin for tonight, Living with Purpose. Yan. Ito po yung day 40 sa Purpose-Driven Life. So, sabi dito, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yan po ay makikita sa Proverbs 19:21. Living on purpose is the only way to really live. Sabi doon, talagang binigyan diin. Living on purpose is the only way to really live. Everything else is just existing. So, most people struggle, with 3 basic issues in life. Ano po yun? 3 basic issues in life. Number 1 is identity. Yan, meron tayo dyan, number 1. Identity. Who am I? Pasok yung tanong na, who am I? No? Kasi identity nga po eh. So, yung mga taong may amnesia, yung mga tao na yan, kapag nagkaroon ng amnesia, di ba, amnesia, ito yung mga nakakalimot. Di ba? Yung mga kaibigan nating halimbawang may mga utang sa atin, pag nagkaroon ng amnesia, nakakalimutan. Okay. Kidding aside, yung mga taong nagkakaroon ng amnesia, kahit gaano pa po sila kagaling sa isang bagay, sa isang particular na bagay, once na magkaroon sila ng amnesia, makakalimutan nila yan eh. Temporarily, no? Hindi naman buong buhay nila. Kasi yung amnesia yata is temporary lang naman. Bumabalik din naman po yun. No? Okay, temporarily. So kapag wala kang matandaan, hindi mo alam o hindi mo mauunawaan kung ano ang purpose mo talaga. Halimbawa lang, no? Kapag nasa isang company ka, kunyari, nasa BPO ka, call center company, at hindi mo alam kung paano gamitin yung kasi sa BPO may ginagamit silang mga software pang take ng calls.
let's say, for example, absent ka nung tinakil kung paano gagamitin yung software na yun. Kahit gaano ka pa kagaling mag-English, no? Once na nagkaroon ng problema yung client mo at hinihiling ng pagkakataon na kailangan ikaw yung mag-operate ng computer niya at hindi mo kayang i-operate yung computer niya, it's because hindi mo alam gamitin kung paano gamitin yung software, useless ang iyong galing, di ba? Sa pagsasalita. Kahit saan pa kayo mapunta, punta pa kayo sa kung saan, sa galing mo magsalita, merong mga ganyan, may mga kilala akong ganyan sa BPO, ang galing magsalita, yung mga simpleng sagot lang, napapahaba nila talaga sa sobrang galing. Diba? Pero kung hindi mo alam, again, kung paano gamitin yung isang software na itinuro sa inyo nung TL nyo, hindi mo magagamit yung iyong galing sa pagsasalita ng English. No? Okay? So, identity, who am I? Napaka-importante na malaman natin yung purpose natin sa buhay. Kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit tayo pumupunta ng church. Kung bakit tayo nagtatrabaho. Kung bakit araw-araw dapat kailangan maaga tayong gumising. No? Bakit kailangan tayong pumasok sa eskwelahan. Number 2 is importance. Alright? Sabi dito, may question. Do I matter? Nararamdaman nyo ba yung, dumating na ba kayo doon sa punto ng buhay ninyo na na-OP kayo? OP yung out of place, no? Yan ang tinatawag. Ako po, naranasan ko yan nung nag-aaral ako sa Lako. Kasi Octoberian ako during that time. So, na-share ko na to before eh. Naiilang ako kasi nga, nung dumating ako, late na akong nag-enroll. So sila, nagkita-kita sila ng June, uso nun yung Octoberian. Yung pag sinabi Octoberian, month of October, mag-start kang pumasok. So nakakailang kasi magkakakilala na sila, so para kang alien, no? Kasi nag-iisa ka, nag-iisa ka lang. Right? So, minsan may mga tanong na pumapasok sa isip natin na, importante ba ako dun sa group na kinabibilangan ko? Hindi maiwasan yan eh. Talagang kahit gaano pa kadami yung iyong ginagawa. Wala nga si Kim, no? Sayang. Si Kim, yung kanyang sinishare sa amin is kahit gaano pa katindi yung kanyang work. Minsan talaga nagtatanong siya sa sarili niya. Sabi niya, napapansin ba yung ginagawa ko? Di ba? Pag nag-share, nagfe-fellowship kami. So, dumarating tayo sa puntong gano'n na minsan mapapatanong na lang tayo, importante ba ako doon sa grupong kinabibilangan ko ngayon? So, paano mo malalaman ang purpose mo sa isang group or sa isang samahan kung pakiramdam mo, ina-outcast ka? Diba? Ang ganda na, no? Paano ko malalaman yung importance ko kung nagwo-work ba ako dito sa group na to kung ina-outcast nila ako? Diba? Doon na papasok yung na-OP ako, hindi na lang ako sasama, hindi na lang ako a-attend. So, importance, no? Sa worship team, alos lahat naman dito is member ng worship team. So ako, dinedelegate ko po talaga. When we say delegate, binibigay ko po talaga. Kunyari, ikaw, Bibs, Carol, ito part mo, ikaw, ganito, ganyan. Hindi para pahirapan. No, hindi po para pahirapan. Kundi para maramdaman po nila na they belong. Diba? Kasi, mahirap po yun eh. Yung bang kasama ka sa grupo, pero ako po, ano po gagawin ko? Di ba? Parang ganun. So, talagang time to time, kapag may lineup na, eto, part ng keyboard, part ng ganyan. So, if you're having a hard time, halimbawa lang, napag-aralan ng mga songs, dahil sa pinapaaral ni Pastor, ni Pastora, or ni Kuya Francel, be thankful. Ayan, be thankful. Dahil inatasan ka, pinagkatiwalaan ka. Ibig sabihin, may tiwala sila, kaya mo. Diba? Be thankful, hindi yung, ang hirap-hirap dito. Ang hirap-hirap dito, tapos late pong sinabi, papaka. Diba? May mga ganun. But be thankful. No? Sabi nga, walang imposible sa taong open sa lahat ng bagay. Diba? Walang imposible. Walang hindrances na pwedeng umarang eh. Kung tayo ay open-minded. No. Gaya last time, si Pastora nag-PM sa akin yung sa fall. Sabi ko, alam ko tong fall eh.
Alam ko to. Sabi ko gano'n. Ang inaalala ko lang yung team. Pero, di ba naitawid naman natin? It's because we're open and we're willing. Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. So, di ba yung tanong dito, do I matter? Yes, of course. Mahalaga ka. No? Number 3, the third is impact. Sabi dito, may question ulit. What is my place in life? Maiksi lang po ito, ha? What is my place in life? Bakit ka pa nabubuhay? Bakit ka ba? Hindi bakit ka pa. Bakit ka ba nabubuhay? No? What's the reason? What's your purpose? Oh, di ba? Simpleng tanong minsan, no? Pero, teka, bakit nga ba? Ba't nga ba ako nabubuhay? Ano ba purpose ko? Di ba? Bakit ko kailangan magtiyaga sa isang trabaho na hindi na ako masaya? O, di ba? Bakit ko kailangan sumama sa hayo, sa katirikan ng araw? Ano yung purpose ko? Di ba? Papasok pa rin doon yung number 2 eh. Yung importance. Di ba? Kung todo sumasama ka, sa mga ganyang paggawain, sa ganyang paghayo, kada rehearsal, kung todo umattend ka, you feel important eh. Kasi di ba sa worship team, di tayo nagsisimula ng kulang eh. Di ba? You feel important. And yes, of course, ang bawat isa ay importante. No? So gusto nating iparamdam yun, na mahalaga yung bawat isa. Amen? It says here, the answer to all the 3 questions are found in God's 5 purposes for you. Makikita raw yung sagot dun sa 3 tanong na yun. Once you know what God wants you to do, the blessing comes in actually doing it. So meron po tayong tinatawag na life purpose statement. Yan, papasok na po dyan yung 5 life purpose statement. And number 1, it's a statement that summarizes God's purposes for your life. In Tagalog, mga layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Yan. Ganda nun, no? A purpose statement is not a list of goals. Tama ba? It's not a list of goals. O, yun, tama. Goals are temporary. Take note. Goals are temporary while purposes are eternal. Amen? Gets mo ba natin yan? The Bible says, His plans endure forever. Naalala ko yung forever, no? His purposes last eternally. Again, yung purpose na pinag-aaralan natin, yung terminology natin sa Tagalog is, ano yung purpose sa Tagalog? Layunin. Amen, layunin. So, tinuturo nito sa iyo yung tamang direksyon. At papasok yung number 2. It's a statement that points the direction of your life. Ito ay isang pagpapahayag na nagtuturo sa direksyon ng iyong buhay. No? So medyo malalim. Babawi na lang natin para madali nating maintindihan. Writing down your purpose on paper will force you to think specifically, ganda nito, about the path of your life. Sa isang banda, pabor ba kayo doon na ito yung gagawin ko, Lunes, Martes, Miyerkules, ganyan, sulat mo. So, yan, di ba? Okay din yun eh, no? Okay na yun, may guide. Sabi, sa isang banda, mabuti na mayroon tayong guide. Yeah. Mahalaga to, mahalaga. So, example, nagluluto. Nagluluto, halos lahat, nagluluto. Sa pagluluto, kapag nagsasanay ka palang magluto, ayan, karaniwang makikita natin doon sa, ano ba tawag doon? Doon sa, Bibs? Menu? Menu po ba yun yung procedure ng pagluluto? List of ingredients. Ayan. Karaniwang makikita natin doon sa, sa parang guide, is yung mga sangkap. Di ba po? Kanyari, 2 kamatis, 2 sibuyas. Pero, aminin natin sa hindi yun yung concern natin kung tayo ay nagpa-practice magluto. Ano po?
Hindi po yun ang concern. Ang concern dito is yung nag-overthink tayo agad eh. Haluin ko ba to pagka nalagay ko yung suka sa adobo? Oo. Di ba? Kasi wala yun. Hindi yun nakasulat sa sa guide, di ba? Bakit nga ganun, ano? Nakalagay lang kung ilang tablespoon, pero yung specific na pamamaraan, hindi siya nakalagay eh. Di ba? Kaya nga sabi, writing down your purpose on a paper will force you to think specifically. Yun ka na, limitado na. Kasi naka-pattern ka na dun eh. Which is okay rin naman kasi may guidelines ka. Di ba? There's nothing wrong with that. No? Pero yung plano kasi ng Lord sa'yo, yung purpose ng Lord sa'yo is abundant. No? Hindi yung mag-stick ka lang dun sa, eto na yung kaya ko, okay na. Di ba? Hindi ganun yun. Okay? Next. Ayan, sabi dito, okay yung may guide. Ayan, para mas madali na masundan, no? Isa pang halimbawa dito sa pagtugtog. Ayan, makaka-relate yung musicians natin. Pag tayo tumutugtog, nabutan nyo ba yung song hits? Song hits, no? Yung binibili sa mga palengke before. Ang makikita nyo lang dyan, literally, lyrics and chords. Diba? Pero, hindi nakalagay kung paano nyo titipahin. Diba? Naalala ko ang Ninang Dennis, down, up, down, up, down. Sabi ko sa kanya, paano ang strum nito? Yun ang hindi nakalagay sa song hits. Diba? Amen? Okay yung meron kang guide eh. Diba? Pero ang tinuturo sa atin dito, dig deeper. Mas lalo ka magpakalalim, kapatid. No? Huwag kang tumenga dun sa, eto kaya ko na to, okay na to. Hindi, meron ka pang mas kayang gawin kaysa doon. No? Yung mga solo, yung mga instrumental, wala siya dun sa song hits. Sisiprahin mo siya technically, gamit ang tenga. No, yung mga intro, di ba? Yung mga instrumental part. Sabi pa, a life purposes statement not only spells out what you intend to do with your time, life, and money, but also implies what you aren't going to do. Proverbs says, an intelligent person aims at wise actions, but a fool starts off in any direction. Amen? So, okay, again, ulitin ko po, walang masama sa pagkakaroon ng guide. Di ba? Walang masama doon. Pero mas lalo mong nabibigyan ng buhay, mas lalo mong napapalalim ang iyong kaalaman kung magtithink ka out of the box. Siyempre, sa tulong ng ating Lord. At kung alam mo ang purpose mo, for sure, sasabihin mo sa sarili mong, alam ko na yung chords nito pero parang mas maganda to. Dagdagan natin ng konting palabok. Di ba? Hindi lang tayo mag-i-stick dun sa D-A-G-A na chords or G-B minor C-D. Pwede nating lagyan ng passing chords to, parang pangkiliti. Mas maganda sa tenga. Yung mga ganun, di ba? So, kung alam mo yung purpose mo, hindi ka maliligaw. Amen? So, wag tayong dumepende sa kung anong meron tayo, dig deeper. May guide na sinusundan, that's good. But don't stay there. Kasi nga, guide lang yon. No? Always think out of the box. Number 3, ano ba ang kahalagahan ng iyong purpose? Number 3. Okay? Sabi dito, it's a statement that defines success. Ito ay isang pahayag na tumutukoy sa tagumpay. Sabi pa, it states what you believe is important. Not the world says it's important. Again, ulitin ko. It states what you believe is important, not what the world says it's important. Paul says, I want you to understand what really matters. Period. Diba? Sabi ni Paul, I want you to understand what really matters.
if you know your purpose, you must understand what really matters. No? Mahalaga ba na maka-attend ka ng rehearsal? Yun yung mga question na papasok sa atin minsan. Sa kabila ng patong-patong na trabaho or gawain, mahalaga ba na makasama ka sa paghahayo? Di ba? Sa kabila ng pagod. Di ba? Pagod ka, gawaing bahay, pag-aasikaso sa pamilya. Di ba? Yung mga ganong bagay para sa akin is hindi siya ganong kahirap sagutin eh. If you know your purpose. Amen? May nag-ring. Okay? Ayan. So, sabi pa dito, huwag na tayong umattend ng church kasi may live naman. Di ba? Pagod na tayo sa work eh. Pahinga naman tayo. May intindihan ng Lord yun. Ginawa pang ano yung Lord, no? Binigyan, Lord, intindihin mo ako, pagod ako. Di ba? May mga ganyan. Bawi na lang next time, no? Paano kung sabihin sa'yo ng Lord, hindi, next life ka na bumawi. So, ano ang purpose mo, kapatid? Ayan, sarap niyan. Ano ang purpose mo? No? It states what you believe is important. Not what the world says it's important. Sinasabi sa ng mundo, magpahinga ka naman, babes. Araw-araw kang umayo. Diba? Sinasabi kay Carol ng mundo, Carol, magpahinga ka naman. No, magpahinga ka naman. Diba? Sinasabi kay Ate Ivy, magpahinga ka naman. Ka munang umattend. Diba? It states what you believe is important. Not what the world says it's important. Kung alam mo yung purpose mo, alam mo kung ano ang dapat mong piliin. Amen? Right? Nakapaloob pa din sa ating tinatalakay patungkol sa ating layunin/purpose. So, hindi tayo lumalayo. Number 4, it's a statement that clarifies your role. Yung role natin. Sabi dito, you will have different roles. Ang ganda nito. You will have different roles at different stages in life. Na sabi ko nga kay Besh, nahirapan na kami ngayon kasi ang tulog namin dati, inabot kami 1:30, yun yung normal na tulog namin, 1:30 a.m., 2 a.m. Ngayon hindi, 10, dapat 9, tulog na kasi maagang gumigising. No? You will have different roles at different stages in life. But your purpose will never change. Dapat hindi nagbabago yung purpose na nasa puso natin. Pabigat ng pabigat yung ating mga kinakaharap na problema or trials, patindi ng patindi yung ating mga kinakaharap na mga issues, pero dapat yung purpose natin, ganun pa din. Amen? Amen? May example ako para baka hindi nyo alam eh, no? Familiar kayo sa yung Japanese metal heroes. Yung mga Bioman, ganyan, Power Rangers, mga ganon. Ayan. Yung Power Rangers kasi American, na yan. Binili na nila yung rights, kaya naging Power Rangers yan. But originally, ang tawag sa kanila, Super Sentai. Bioman, Maskman, ganyan. So, sila? Group of 5. May red, may black, may blue, may yellow, may pink, tapos may mga monsters silang kalaban. Pambatang show to. May monsters silang kalaban. Ang dami niyang season. Since naging bata ako, 1990, napapanood ko na siya, at hanggang ngayon, meron pa din. Pero iba't iba lang ng design ng costume. At iba-iba lang ng nakakalaban. Iba't iba ng villain. Pero, isa lang ang hindi nagbago. Yung purpose nila. No? To save the world. Diba? Si Pastor Raizel, alam natin lahat, diba? Nagsimula siya as Hindi. Nagsimula siya muna bilang sa youth muna. Youth muna siya. Youth muna siya, di ba? After ng youth, nag-backup siya. Backup. After ng backup, worship leader. Di ba? Yung iba't ibang stages eh. Pero pabigat ng pabigat. Di ba? Ngayon, pastor na ng Malolos. No? Siya na yung ina ng VCA Malolos. So, iba't ibang stages, pero naiba ba yung purpose? Hindi, di ba? Hindi. Ganun pa din yung layunin.
Mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamatindi, pinakamabigat, na lahat na yata na sakit ng ulo, problema ng miyembro, kailangan niyang isolve. Kailangan niyang atenan, no? Sabi nga sa madaling salita, kapag may problema sa ganito, kailangan kausapin. May problema sa ganito, kailangan kausapin. Ang hirap dun. Di ba? Mahirap yun. Amen? Alam niya yung layunin ng Lord sa buhay niya. Ever since na nandiyan ang Ninong Dennis, hindi sila naligaw kasi nagbubuhatan sila eh. At isa kami ni Raquel si Raquel kasi nito na lang rin niya nasaksihan, pero ako since 2002 talagang buhay na saksi. Nakita ko talaga kung paano sila talaga kumilos, paano sila gamitin ng Lord. Nagtiwala siya, no? Nagtiwala siya sa Lord, sa kayang gawin ng Lord. So, iba't ibang stages yan. Hindi na iba yung purpose. Bakit hindi na iba yung purpose? Kasi hindi siya confused. Hindi confused si Pastora. Hindi siya naguluhan sa kahit anumang inihain sa kanya. Instead, naging challenge yun. Okay, sige. Siguro, ang tingin ni Pastora doon, patindi na patindi, mas palapit siya ng palapit sa Lord. Kasi patindi ng patindi yung mga yung mga obstacles di ba? So parang malapit ka na doon sa sabi nga nila pag naglalaro ka doon sa final boss, di ba? Malapit mo nang ma-finish yung iyong takbuhin. Amen. So, yun, nagtiwala siya at praise God. Kasi ngayon, nakikita natin, hindi biro, maaaring ilan sa atin kapag sumasama ang loob, may nasasabi. But that's normal. Pero kung titignan natin, di ba? Titignan natin yung takbuhin ever since. Yun na lang ang titignan talaga natin Hindi biro ang sakripisyo. No? Bakit hanggang ngayon kaya nandiyan ang Pastor Hazel? It's because yung purpose na natili sa heart Walang nagbago Kaya hindi siya naligaw. No? Alam niya kung gaano kahalaga yung purpose ng Lord sa buhay niya. Amen? Kaya kahit siya'y pagod, never natin narinig narinig ba nagreklamo, Bibs? Wala. Never natin narinig na nagreklamo. Ako, nagreklamo ako Di ba? Kasi, di ba, tao tayo, napapagod tayo, nakakaramdam tayo ng pagod. At aminin ko rin naman talagang hanggang ngayon, hindi ako yung tipo ng tao na, okay, pakawala na yan. Hindi. Talagang I still need guidance. No? At salamat sa aking may bahay. Talagang pagka medyo sumusobra na ako, siya yung sumusupil. I still need guidance talaga. At yun, ina-accept ko naman yun. So, never natin siyang narinig na nagreklamo. She's doing it for the glory of God. Ganun ka-importante yung purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. You're doing it kahit gaano kahirap tumugtog for the glory of God. Kasi alam mo, yun yung purpose mo Makakatulong ako kahit papaano. No, pag ginawa ko tong bagay na to, makakatulong ako sa worship team, makakatulong sa finance, no? Evangelism, makakatulong sa paghayo. Kahit pagod kayo, kahit trikang araw, lumalabas kayo. Kasi alam nyo, ito yung purpose ko. Baka sa paglabas namin na to, meron kaming makakausap na, uhaw, di ba? Na talagang naghahanap ng church na maaatinan. Amen? Di ba? Know your purpose. At kapag alam mo yung purpose mo, again, di tayo maliligaw. No? Amen. Amen. So, kaya kahit anong hirap, sabi dito, anong pagod, hindi alintana. No? Sabi pa dito, remember, you will have different stages in your life. Kung akala natin ito na yung pinakamahirap, hindi pa. No, hindi pa. Sabi pa dito, minsan nararamdaman natin na, uy, dumadami na yung gawain ko. Siguro, okay lang, di mo na ako umattend. May mga ganang feeling minsan. No? Parang nakakapagod, dumadami na yung gawain ko sa church. Share na ako, ngingiti-ngiti na ako kada umaga. Pagkatapos, magpe-pray pa ako ng offering.
Tapos pag wala pa si Ate Ivy, ako pa magko-closing. O, yeah, dumadami na yung gawain ko. Siguro pwede muna siguro akong mag-rest. Di ba? Yun ay kung malabo sa iyo yung purpose ng Lord sa buhay mo. Amen? Pero kung napakalinaw, clear as water, yung purpose ng Lord sa buhay mo, sabi ko nga po kami, talagang nanibago. Nanibago kami kasi everyday po nasa school kami, tapos Thursday may klase ko sa Pulilan. Ang pahinga lang po talaga namin Webes, minsan Webes, may lakad rin po, no? So hindi rin maiwasan na hindi lumabas, mamimili, bibili ng pagkain. Yung Biyernes naman natin, loaded rin po kasi may practice tayo, di ba? Tuloy-tuloy talaga. Tuloy-tuloy. Gagawa ka ng lesson. Mahirap. Pero iba yung joy no? Iba ikaw nahihirapan ka sa pagtugtog, pero iba yung joy, di ba? Parang alam mong nahihirapan ka pero nagpapatuloy ka pa din. 'Di ba? Kasi yun yung purpose ng Lord sa buhay mo di ba? Hindi naman tayo dinesign ng Lord para mahirapan Dinesign tayo ng Lord, nilagay tayo sa sitwasyon na 'yan para tayo matuto, hindi para mahirapan. Meron pang natuto na hindi nahirapan. Kasama sa buhay yan, di ba? Kasama sa buhay yan. Amen? Number 5. It's a statement that expresses your shape. It reflects the unique ways God made you to serve Him. Ganda no? Having a purpose in life means having a sense of direction. So, ganun lang pong kasimple yung ibig sabihin ng purpose sa buhay natin. Having a purpose in life means having a sense of direction and meaning. It means knowing what you want to achieve. Amen? Research shown that people who have a sense of purpose are happier, more resilient, and more successful than those who don't. Mas masaya daw po yung mga taong alam nila yung purpose nila. Kesa dun sa mga taong, naranasan nyo ba, gimising kayo ng umaga na nakatulala lang kayo, yung kape nyo malamig na, nasa harapan nyo, hindi nyo maigop-higop na, parang ano pa kayo, yung, ano ba tawag doon, nagbabuffering pa kayo. May ganong umaga, di ba minsan, yung pagigising ka ng umaga, upo ka lang sa sopa, parang magmumuni-muni ka lang. Tapos wala kang plano. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Kaming mag-asawa po, gabi pa lang, tinatanong ko na si Raquel. Sabi ko sa kanya, may lakad ba tayo bukas? Saan ba tayo bukas? Ano bang gagawin natin? Taduhin na niya yan. Ganto, ganyan. Kaya pagising ng umaga, alam na namin yung magiging takbo ng aming kalakaran sa buong araw, no? So, dapat talaga alam natin yung purpose natin So, lagi kong sinasabi, be productive. Sa buong araw namin, talagang mapalad na makakuha ko ng konting oras na makasipra. Kasi sa kalakaran po namin ngayon talagang hirap na hirap po akong kumuha ng oras. Yun po talaga yung struggle ko. Seryoso po talaga. Kaya bilib ako doon sa mga taong parang isang bagay pa lang yung ginagawa is parang hirap na sila na i-manage yung kanilang oras. Kami talaga, hanggat merong, gaya niya, pag gumigising ako ng umaga, sisipra ako ng umaga. Sinasabi ko kay Raquel, habang nagkakape ko, may sipra ako pero hanggang 9:30. Pag 9:30 na, sabihan mo ako, maliligo na ako. Kasi maghahatid po kami ng bata naman. Dahil si Helena kailangan 10:30 na sa school na. 12:00 yung klase niya kaso si Ford, 11:00, break time. So kakain. So kailangan mas maaga po kaming nasa school kahit 12:00 pa yung klase ni Helena. Sabi ko, 9:30, pigilin mo na ako, maliligo na ako. Ano lang, talagang proper na pag-alalaan lang ng oras sa bawat gawain. Walang imposible Yes, walang imposible Talagang kahit hapiyaw, sipuin ko to. Okay, at least meron ako na Kaya last time, nagtatanong si Bibs and praise God, no? Kasi sabi ko po dun sa GC namin, hindi na ako magsisend ng card sa inyo. PM nyo ako para malaman ko na inaaral nyo talaga yung songs. PM nyo ako, hingin nyo sa akin. Tapos isasend ko sa iyo. Nagtatanong po siya, wala pa akong si Sipra. Monday, nagtatanong na. Sabi niya, sige meron pa tayo na. Ganun po kasi kahirap talaga. Pero, if you know your purpose, sabi ko nga, kahit saan tayo pumunta, if you know your purpose, kahit maharap ka pa
doon sa kulumpo ng isang grupo ng mga may mga vices. No, share ko lang din, no, nagtrabaho ako sa call center. 2 hours yung break namin sa likod ng SM Mega Mall. Panggabi ko nun. So imagine, alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw, wala kang gagawin. Break time eh. Sa may Octagon yun, GSIS building. Ang kasama ko nun, mga chain smokers, mga naninigarilyo. Di syempre, naninigarilyo na rin ako. Di ba? Talagang, pag ang isip mo'y lito, at wala kang guidance, galing sa Lord, hindi ka humingi ng guide, maliligaw ka talaga eh. Di ba? But, if you know your purpose in life, at lagi mong inuuna yung paghingi ng guidance sa Lord, Lord, ano ba? Ano ba dapat kong gawin? Ano ba? Paano ba? Hindi ka magkakamali sa desisyon. No? Amen? Hindi ka magkakamali sa desisyon. Living with, ano yung title natin? Living with purpose. Napaka-importante po niyan. No? Gawin nating makabuluhan po yung ating buhay. Mabuhay po tayo ng may layunin, may tamang layunin, no? Which is to serve God. Napakahirap na talagang ako sa araw-araw na ginawa ng Lord talaga. Ang prayer ko talaga is yung matanggal yung pagsasalita ng di maganda, yung pagka-curse. Talagang napakahirap po. Na hanggang sa ngayon, yun po yung dinudulog ko sa Lord. At naniniwala naman ako na sabi nga ni Darlene Chick, nothing's impossible. No? All things are possible, di ba? All things are possible. No? Walang imposible sa Lord. Basta lagi mo lang idudulog sa Kanya. Kaya talagang ako po'y nalulugod na nagkaroon ulit ako ng pagkakataon. Sabi ko nga, siguro merong nakikita si Pastora kasi dapat kumbaga past due na to eh. Sabi ko nga, akala ko naituro na, di ba? Sabi ko kay Bibs, sabi ko, Bibs, tapos na pala, ano? Sabi, hindi, na-postpone, nag-prayer kami. So, may purpose din ng Lord. Kaya siguro, kahit overdue na, tagal na po kasi itong topic na to eh. Kahit overdue, naituro pa rin siya ngayon, gabi. At ako pa din yung nakapagturo. So, praise God talaga, no? So, last, kahit gaano karami or kahit gaano karami yung nakaabang, paalala ko lang po ulit, nagawain sa atin, sa iyo, sa inyo, sa buong maghapon. Mag-stick lang tayo dun sa goal natin. Ano? Mag-stick tayo sa goal, sa purpose natin, sa layunin natin. Lahat yan matatagpos eh. Mag-stick lang tayo. Proper timetable lang. So, pagod na ako. Di na ako attend. Attend ka. Kasi yun yung gusto ng Lord eh. Yun yung purpose mo eh. Diba? Sabi nga ni Pastor ready siya eh. Kapag wala si backup, she make sure, alam niya yung kanta para pag pinatayo siya ni Pastor Lito, alam niya. Diba? Make yourself available every day. No? Para sa gawain ng Lord. Talagang, ganun ang mangyayari talaga. Ganun ang kalakaran. Magtutulungan lang talaga tayo. Palakasan. No? Dumarating tayo dun sa punto na minsan yung purpose natin is ninanakaw ng kaaway. Nililind lang tayo dahil sa mga instances na nakakapagod. Sipra ako ng sipra, hindi matutunan. Diba? Ninanakaw ng kaaway yung ating purpose. Para saan pa at tinuturo ko? Hindi rin pala napapag-aralan. Pero babalik pa rin tayo dun sa first love natin. No? Bakit ka ba nandito? In the first place. Bakit ka nandito? Kung magsasawa ka lang, di dapat noon pa nagsawa ka na. Dapat noon pa, wala ka na, di ba? Pero nandito pa tayo, hanggang ngayon dito tayo. So ibig sabihin, mahal natin yung ginagawa natin. Mahal natin yung purpose na pinakita sa atin ng Lord. Di ba? At nalulugod po ako kasi di man tayo ganong karami ngayon. May plano yung Lord. Hindi naman, yung kumbaga, yung lahat ng ating pagpapagal, hindi naman yan mauuwi sa wala lang. Ano? Alam ko yan, naniniwala po ako dyan. So, okay, ngayong gabi po, maraming salamat. Let's pray po sa gabing ito. Lord, muli, papasalamat po kami sa ginawa ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na kayo po yung magbigay at gawing maliwanag sa isipan ng bawat isa yung purpose namin, Panginoon. Yung aming layunin sa mundong ito, Panginoon. Bigyan nyo kami ng lakas ng loob to preach your word, to share your word, Panginoon, sa mga unbelievers, Father God.
Gamitin nyo kami mightily, Father God. Maraming salamat po. And yung unity, Panginoon, manatili po nawa in Jesus' name sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang maitaas sa gabing ito. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Magandang gabi po.